Okay, welcome back po mga kapatid sa Coach Hadi Vlog. Sarap. Okay. God bless po mga kapatid. Dito sa aming bansang Pilipinas ay alas 7 ng umaga po. Sa iba't ibang uri ng dako, kung ano mang mayroon po kayong mga kulturang panahon, katulad ng gabi, magandang gabi po. Kung umaga naman po, magandang umaga po sa inyong lahat. At lagi ko po sinasabi, God bless po at nawa mapayapa at mabiyayang umaga po ang para sa atin. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid yung tungkol sa muling pag-utang ng ating gobyerno sa World Bank. Himayin natin yung reaction lang po tayo doon. Hindi naman kailangang himayin kasi wala naman po tayong doon. Bibigyan lang natin ng opinion at reaction yung tungkol sa gaganapan ng pag-utang at saan yung regarding doon sa PhilHealth din yung nakaraan, di ba? Bigyan natin ng opinion at reaction. Base lang po doon sa ating kakayahan na abot lang ng ating mga kaya. Okay mga kapatid? Basta lagi ko sinasabi po, God bless po lagi sa inyong lahat at ingat po tayo lahat. Okay? Simulan natin. Ito po hindi po kasi ako naniniwala at hindi po ako uutang uli. Yung parang may doubt po ako doon sa mga balibalita na mangyayari mangungutang uli yung BBM administration sa World Bank. Pero ito lumabas na po sa may nabasa po tayo at napanood na talagang totoo pala na mangungutang uli ng worth of magkano bang utangin na sandali 28 billion sa natin billion na dito sa atin sa ang uutangin lang sa World Bank po ay 509.724 sorry 509.24 billion ay million dollar okay pa $1 million po yung kanilang uutangin sa World Bank, okay? At yung sa katapat ng Philippine piso natin sa atin na po dito ay pumapalo na po siya ng 28.7 billion pesos. Yun, ang katumbas po ng 509.24 million dollars yung utangin nila sa World Bank. Okay po. Tingnan mo mga kapatid, tingnan mo. Bigyan natin ng konting reaction lang yan. Talagang, di ba, nalilito, nakakalito at nakita natin yung kaganapan na hindi normal po di ba? Hindi po normal talaga totoo. Bakit po? Di ba? Kasi yung uutangin daw po nila sa World Bank ay ilalaan doon sa healthcare system natin para maging resilience, di ba, yung ating kalusugan o ilalaan doon sa kalusugan sa mga urban area. Doon ilalaan para maging maayos po yung healthcare system natin doon. Pero tingnan mo kapatid, uutangin nila yan sa World Bank, panibagong utang na naman ng gobyerno, di ba? Alam natin matatalino po ang kanyang economic managers sa panguna po dito sa Finance, di ba? Department of Finance ni Ralph Recto. Pero tingnan nyo yung nangyayari kung papaanong kasi alam natin bakit ginaganito kasi opinion ko lang po sariling opinion ko lang. Ito dito gagawa sila ng mga mekos mga kapatid yung sa PhilHealth na pondo na sobra, di ba? May sobra yung pondo ng PhilHealth, di ba? 90 billion pesos kinuha nila yan, inilabas nila sa PhilHealth yan para dalhin doon sa program na ang layunin o yung sinasabi nila ay paggagawa ng mga building, kalsada, construction, mga infra na at paggagamitan, yung mga subway, di ba? Doon nila ilalaan yung tinatawag na 19 billion ng pondo na sobra sa PhilHealth, di ba? Inilabas nila yan mga kapatid, inilabas nila yan. Pero bakit kailangan mangutang ang ating administrasyon na to sa World Bank para ilaan doon sa healthcare system natin para maging resilient o maging yung ating sistema sa kalusugan doon sa mga urban poor, di ba? Di ba napansin niyo mga kapatid? Di ba parang di ba? Tama ba? Ako po hindi naman tayo economic, hindi naman tayo eksperto sa ganitong kalakaran, pero
napapansin natin, kung kayo po, hindi nyo napapansin to, magising po kayo, di ba? Imagine mo, kinuha nila yung pondo sa PhilHealth para dalhin sa program. Pondo ng PhilHealth na dapat nagkakaroon ng benepisyo nito, yung mga manggagawa, lahat na nakapaloob sa PhilHealth. Tayong mga manggagawa, tayong mga teacher, lahat po yan. Covered po yan para sa kalusugan natin, sa hospitalization, yung ating mga tinatawag na binabayaran natin ng mga premium para doon sa kwan. Di ba dapat doon nila inilalaan yun, di ba? Dapat doon nila inilalaan yung tinatawag na 90 billion na pondo ng PhilHealth na sobra. Pero inilabas nila yan para dalhin doon sa program, di ba? Kasi doon sa program, mga kapatid, doon magkakaroon ng mekos-mekos. Kasi di ba malapit na po yung eleksyon, di ba? Yung election natin, diyan sila kumukuha sa mga infra. Papagawa ng mga nakalsada, pagpagawa ng tulay, di ba? Doon nila kukunin yan. Di ba? Doon ilalaan nila yon sa subway. Alam mo naman, mga kapatid, di ba? Alam mo naman natin, mga kapatid, di ba? Diyan nagkakaroon ng komisyon yung mga buhaya kapag nandyan na sa infra, di ba? Dahil malapit na eleksyon, may mga porsyento sila dyan. Bakit doon nilagay sa program? Para ma-realign nila yan. Doon sa mga project ng mga pang-infra, mga subway, mga tulay, mga kalsada, na ang tamang sagot, ang tamang kwan dyan, siyempre sa bawat distrito, i-allocate nila yan. Diyan na magkakaroon ng mekos-mekos, mga kapatid. Bakit? Sa bawat proyekto, nagkakaroon sila ng porsyento. Tapos bukod doon, mga kapatid, ito di ba? Nakakawalang gana po talaga. Imagine mo, kinuha mo yung pondo sa PhilHealth na sobra para dali mo sa program. Pero bakit ka mangungutang? Di ba? Yun ang tanong, mga kapatid. Bakit hindi na lang yung 90 billion na sobra ng pondo ay i-allocate o dalhin sa tinatawag na rural area, di ba? Para sa tinatawag na kagandahan ng ating health system, di ba? Natin para mapaganda. Bakit hindi na lang 'yun? Bakit kailangan pang mangutang, di ba? 'Yun ang matindi doon, mga kapatid, di ba? Bakit? Kasi nga base sa sarili kong opinion, dinala nila yan din sa program. May mekos-mekos yan. Kasi infra yan infra. Magkakaroon ng porsyento sa bawat distrito yan. Lalo dyan sa mga buhaya na yan. Tapos ito, dahil maganda yung reputasyon, di ba? Ito maganda, mga kapatid, pakinggan nyo. Dahil maganda yung reputasyon ng PhilHealth o mayroon tayong maikukuan sa, kasi pag nag-borrow ka, kunyari, di ba, mga kapatid, kapag nangutang ka, siyempre, ini-study rin naman ng World Bank yan. Saan mo ba ilalaan yung uutangin mo, di ba? Saan mo dadalhin? Dahil sa maganda nga yung layunin mo doon sa health system natin ng administrasyon na to, parang nakuha nila, lulusot, di ba? Kumbaga, ma-approve kagad yung kanilang ibabaro o baro doon sa World Bank. Lulusot, bakit? Maganda yung pupuntahan di ba? Maganda yung pupuntahan ng pera na ihiramin. Di ba? Sa kalusugan ng sambayanan. Kaya, parang tingin ko, hindi mahihirapan na ma-deny yung application nila regarding doon sa uutangin nila na tinatawag na $509.24 million. Alam natin na hindi madi-deny, talagang ma-approve kagad. Siguro, yun nga, doon, yung strategy nila yan, doon natin, kasi nga, kung doon pa rin sa tinatawag sa infra, regarding, di ba, sa sa DPWH regarding sa mga plano, mga subway, kumbaga, basang-basa na yung ahensya na yon, basang-basa na regarding doon, nasasabihin, diyan na naman, di ba? Diyan na naman sa DPWH, so diyan na naman sa EMPRA. Kaya siguro naisip, ito opinion ko lang ito, mga kapatid. Naisip nila, dito ito yung ilabi natin, yung ahensya na to, itong issue na to tungkol sa kalusugan para agarang ma-approve yung ating inuutang. Yun po yung sarili ko opinion po. Ang nakakalungkot lang, mga kapatid, dito, tingnan mo. Parang pangkuan parang
niluluto lang tayo. Para bang, hindi naman, sorry sa sasabihin na, parang niloloko lang tayo yung mga ganitong galawan ng administrasyon na to sa pangunguna ng Department of Finance ni Raf Recto, di ba? At ni BBM na ilalabas yung pondo sa PhilHealth na 90 billion at dadalhin sa program and then mangungutang sa World Bank tungkol sa kalusugan, sa mga urban na kalusugan, doon ilalaan para maging maayos na yung ating healthcare system. Napansin niyo mga kapatid kung papaano ginagalaw, iniikot nila yung sistema para hindi mahalata o hindi tayo magkwento. Kaya lang, ang nakapagtataka mga kapatid, kita natin na basang-basa natin yung galaw, yung strategy nila na bakit kailangan mo mangutang? Mayroon kang ang pondo na sobra, 90, di ba, billion. Ba't nilabas mo? Tapos mangungutang ka sa World Bank para laanan mo yung healthcare system natin na sa World Bank na ang katumbas niyan sa piso natin 28.7 billion. 28.7 billion lang mga kapatid. Samantala yung sobra natin sa PhilHealth ay 90 billion. Ba't hindi natin yun ang ilaan doon? Para sa mga mamamayan natin na walang kakayahan pagbayad sa ospital. Yung mga premium nila, pababain o doon sa kwan, para maalwan. At saka, paglabas nila, zero, di ba, bill ang mangyayari. Bakit? Hindi naglaanan mo yun Kompleto. Yun, dapat doon nila dinadala yun. Lalong higit sa lahat, ang daming mga Pilipino ngayon, na, di ba, sabi nga, tinitiis na lang ng mga mahal niya nila sa buhay na nasa ospital. Tinitingnan na lang hanggang sa mawalan ng buhay, mawalan ng hininga, hanggang sa dala ng kakulangan ng mga ayuda o kakulangan ng tulong doon sa healthcare natin na hindi sumasapat, 'di ba? Ibibigay ng PhilHealth ganito lang. May babayaran ka pa. Yung mga laboratory niya, na mga CT scan na yan, yung MRI na yan, na sobrang mamahal. Di ba dapat doon nila inilalaan yun? Di ba? Yung pondo na yun, na kung titingnan natin, bakit ka pa mangungutang? Meron kang sobrang pondo na 90 billion pesos, di ba? Tapos ikukumpara mo lang, o ikukuhan mo lang yung uutangin mo na $509.24 million na ang katumbas ay 28.7 billion lang. May 90 billion ka nga mga kapatid. Diba? May 90 billion ka sobra. Ba't hindi mo ilaan doon? Doon dapat nila dinala yun kung diba? Hindi doon sa... Anong kaugnayan sa health ng infra? Diba? Ang kalusugan natin ay ito. Diba? Maraming namamatay dahil walang pambayad ang ating mga sambayan ng Pilipino na nagdarahok tungkol sa ganitong sitwasyon. Bakit nila naisip yan? BBM, Raf Recto. Kasi sila, may mga card yan. Yung mga, may mga card yan. Di ba? Tayong mga Pilipino na nasa ibaba, wala naman tayong doon. Pero tinitiis na lang yung tungkol doon hanggang sa mawala na ng buhay ang ating mga mahal sa buhay, maging tayo biktima. Bakit? Kulang sa pambayad, kulang sa pambili ng gamot, kulang sa panglaboratory doon sa mga tinatawag na test, di ba? Yung mga MRI, CT scan, di ba? Yung mga iba't ibang uri na yan, na hindi makikita ang sakit hanggat hindi dumadaan sa ganyang proseso. MRI, di ba? Ang mahal niyan. Sa MRI may tinatawag na first shot, second shot, di ba? Depende sa shot yan. Kasi nakapagpa-MRI na ako sa ate ko Second shot, magkano? 16 more than, ngayon siguro magto-20K na yan. Hindi nila afford yan, tayo mga mamamayan. Bakit hindi doon ilaan yung pondo na yun, yung 90 billion, hindi doon sa program? Anong pakialam namin dyan sa kuwan na yan? Dapat kung talagang totoo ang paglilingkod nyo, yung uutangin nyo dapat, ilaan nyo doon sa infra. Pero ba't hindi nila ginawa yan mga kapatid? Kasi basang-basa na sa World Bank yung infra. Yung mga ginagawa nila. Na diyan nagmumula yung corruption. Bakit? Sa bawat distrito may mga porsyento sila mga kapatid. Bakit? Red flag na sila sa World Bank regarding dyan.
Base doon sa opinion ko lang po Bakit? Talamak nga po yung corruption dyan. Sa bawat distrito, pag inallocate na yan, sa bawat distrito ng mga buhaya, mayroon silang porsyento. Iyon ang nakikita ko mga kapatid, kung bakit hindi doon sila pumokus. Yung application nila tungkol sa health system. Bakit? Wala pang ganito. Sa tingin ko wala pa silang. Kaya naisip nila, malamang mabilis yung approve nung borrow natin na inuutang natin sa World Bank ng BBM na to. Tingnan niyo mga kapatid nakakalungkot. Utang na naman. Base po sa hindi ko yung figure ng ating utang. Trillion na po yan. Kung hindi po ako nagkakamali, kung mali po ako, pakikuan po, siguro 6 trillion. Tingin ko lang, kung mali po yung figure ko, sorry po 5 to 6 trillion ata ang utang na natin, di ba? Ganon. 119 population ang Pilipinas, million ang mga tao sa atin. I-divide mo po yan. Diba? Magkano sa bawat isa sa atin yan? Hindi ka pa pinapanganak, may utang ka na mga kapatid. Sa bawat apo mo, nagre-reach na po siya ng 100,000 utang. Diba? Ganun po katindi yun. Diba? Tapos, yun nga, pa-travel. Ito mga kapatid segue lang tayo ng konti Alam nyo po ba na wala hindi natin nalaman. Nasa ibang bansa pala siya, nag-travel pala noong weekend, di ba? Pero bakit nangyayari yan? Samantalang dati dapat, di ba? May mga tinatawag na kanya seremonyas bago umalis, di ba? Pero bakit patago? Di ba? Umihikayat na ng mga investor, puro pledges naman. Okay, segue lang tayo doon. Pero nasa ibang bansa pala. Hindi natin nalaman na nag-abroad na pala, nag-travel na pala. Di ba? Yun mga kapatid. Sana naman mga kapatid, kung kayo po, ito po mga kapatid hindi ko po kayo, dahil kanya-kanya naman tayong pangunawa, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong gupuan. Kung hindi nyo pa nakikita yung ganitong bagay, imagine mo, ulitin ko mga kapatid i-wrap up ko lang, 90 billion inilipat sa program. Tapos sa health yun nasa health na yun, nasa health na yan. Nilabas pa nila. And then, mangungutang sila sa World Bank ng $509.24 million para daw sa healthcare system natin. Nakita niyo mga kapatid kung gaano katindi yung utak ng mga to, di ba? Sobrang tatalino, di ba? Di ba? Kasi alam natin, opinion ko lang po tatanong mekos. He, di ba? He. Ganon mga kapatid. Ganon katindi. Ganyan yung mga galawan. Diba? Ganyan yung mga galawan na makikita natin, diba? Gumagawa ng paraan para sa He. Ganon. Nakakalungkot mga kapatid. Yung ganitong klase, diba? Mayroon ng pondo, inilabas pa, tapos mangungutang para doon sa kalusugan. Yung 90 billion nga, gaano lang naman yun diba? 28.7 billion. Samantalang yung pondo natin na sobra sa PhilHealth, 90 billion mga kapatid. Bakit ka pa mamumroblema? Bakit kailangan mo pang ilabas? Bakit hindi mo gamitin yung 90 billion doon sa sinasabi mong health system, doon sa mga urban area? Bakit kailangan mo pa ilabas yun? At para mangutang. Dahil kapag ginawa nila yung ibang department o ibang issue regarding do baka ma-deny, at hindi nila makuha yung target nila na gusto nilang kunin, iutangin. Kaya doon sila pumasok sa healthcare system natin. Malinis yung layunin, pero ilalim, bulok. Okay mga kapatid, salamat po. Maraming salamat. Nakakalungkot mga kapatid. Parang iniikot lang para magkaroon ng mekos. Sorry po sa termino ako po yung sariling opinion ko lang po yun. Okay po? Sana po naintindihan natin kung ikaw, mamayang Pilipino, hindi mo nakikita yung ganitong laro at hindi mo nakikita yung ganitong klaseng mga galawan, ikaw na. Hindi ko alam kung paano nila ikukanyan ano tawag diyan? Ididibang, di ba? Hindi ko alam kung paano nila ilulusot yan. Likot ng kaisipan, di ba? Sa talino, ginagala, di ba? Kaya mga kapatid, lagi kong sinasabi, God bless po sa inyong lahat at ingat po tayong lahat. Lagi kong sinasabi mga kapatid, kapag mali, pag tama,
doon tayo magsama-sama. God bless po. At ingat po tayong lahat. At sana pagpalain tayo ng Ama ng ating niliga sa buong ginagawa natin. God bless po.